po tayong nagbabalik sa PTV special coverage ng 2015 SONA, ang Boses. Kanina'y iniwan natin ang mainit na topic patungkol po sa ekonomiya ng ating bansa, ang budget deficits at kung paano nagkaroon tayo ng napakalaki at nakaipon tayo ng napakalaking budget. Ngunit nagkakaroon naman daw ng underspending. Bago tayo tumungo sa ating huling topic, Sir Men, maaari mo ba kaming bigyan ng kaunting kaliwanagan? Bakit tayo nagkaroon ng malaking savings ngunit nagkakaroon naman daw ng underspending? At ano ang ito sa ating mga ordinaryong kababayang Pilipino? Konting paliwanag dahil masalimuot ito. Siyempre, unahin ko muna yung huling tanong. Siyempre, pag may underspending, naapektuhan yung delivery ng essential economic and social services, lalo na sa mga mahihirap. Kaya isang malaking problema yung underspending. Ngayon, bakit may underspending? May iba't ibang dahilan dyan. Yung una na, regardless of who is in power, regardless of what administration we have, yung government itself has that inefficiency. It's in government, but there are rules that government has to follow. Siguro dito, importante rin i-review natin yung COA rules. Baka outdated na yung COA rules, kailangan reformahan yan para bigyan din ng flexibility yung gobyerno sa spending. Alam naman natin yung kahit minsan yung pagbili na lang kahit mga pencils na napaka-bureaucratic yan. So isang halimbawa yan. Pero something that might seem ironic is this, yung naging decision ng Supreme Court kaugnay nung yung disbursement acceleration program, di ba yung ibig sabihin ng disbursement acceleration, mapapabilis mo. Ironically, nakapagpabagal yon sa government spending dahil ngayon, dahil stricter na yung rules, mayroon ding caution sa part ng nasa mga government agencies para gastusin yung pera. So, ito yun ang ilang paliwanag. Isa pang paliwanag, again, it might sound ironic, dahil gusto nating yung spending ay yung efficient, hindi masyado malaki leakage, nag-require din ng bunga na rin na yan ng pressure sa mamamayan, di ba? Yung transparency and accountability. Kung may, halimbawa, ang local government, mayroong mga proyekto, kailangan backed up yan ng mga feasibility studies at yung mga ganon. Ang problema naman, marami pa rin sa mga local government units natin ay wala pa rin ganung capacity. So parang masalimuot. Kailangan talaga tulong-tulong ang bawat isa para magamot kung ano yung kakulangan natin dito sa ating ekonomiya. Para po sa inyo, ngayong ika-5 taon na ating Pangulo, ano sa palagay ninyo yung major achievements ng ating gobyerno? Ma'am Vicky. Well, I think to a certain degree, yung anti-corruption na kinuha ng gobyerno, maski paano na-expose talaga yung mga corrupt activities na nangyayari. At saka, syempre, siguro yung usapin ng, halimbawa, yung PhilHealth, maski paano nag-expand yung cover and dumami ang naka-cover. So, tingin ko, yun yung mga ilang achievements niya. Ma'am Pichi, sa isang ordinaryong Pilipino, palagay ninyo, ano ang pinakamalaking achievement ng administrasyong ito? Ako, tingin ko, hindi ko alam kung maibibigay ko ito sa administrasyon, but the vibrancy in media allowed yung exposure ng corruption. Of course, the vibrancy in media has its downside also, di ba? Ang bilis mawala ng focus doon sa pinaka-importanteng mga dapat sanang i-focus. Konting meron lang mabuntis na. Mabuntis na artista na wala na, di ba? Ganon. But siguro nga that's part of the administration because it's fostered, no? Na meron tayong free media. Yun lang, freedom of expression para lang mas makalkal pa at may mga proof, no, na makukuha accessible sa lahat, hindi lang sa media pero ordinary people, tayo mismo. Yun sana ay maipasa at maisulong na yun lang so far
ang nakikita ko. Sorry, baba akong mag-ano. Pero eto po, Sir Men, sa inyo, ano ang pinakamalaking achievement ng gobyernong ito? At sa palagay ba ninyo, masususugan pa ito o ating madurugtungan sa mga susunod na panahon? Gusto ko yung tanong, balikan yung opening praise ni Vicky, yung to a certain extent. Tingin ko naman, kung babalikan uli natin yung 2010, yung sa panahon yun, sa lengguwahe ng mga ekonomista, kaya ito may pagkanaro, no, pas tungkol sa economic development, yung tinatawag na binding constraints o yung mga pinakamalaking sagka sa pag-unlad natin ay yung problem ng governance dahil yung malawak na corruption before 2010. Ikalawa, yung tinatawag na narrow fiscal space, walang masyadong pondo para pinansyahan ng ating mga development. At ikatlong binabanggit ay yung inadequate infrastructure. Kung babase natin doon, una doon sa usapin ng good governance, merong mga advances, yung open government and the like, pero tulad ni sinabi ni Pichi, marami pang kailangan ihabol dyan. Kaya umaasa rin ako na sana yung freedom of information at iba pang transparency initiatives like meron din tungkol doon sa transparency ng fiscal incentives. Malaki kasi nabawala natin sa fiscal incentives ay mapasa. In relation to revenues, malaki ang naging impact ng sin tax. Ganun pa man, marami pa tayong dapat gawin. Yung target ang target kasi ay 17% ng GDP ang koleksyon sa buwis. Ngayon ay 14% pa lang in spite of the sin tax and in spite of the reforms of Commissioner Henares. So, may kailangan pang gawin dyan at malamang dapat ipasa yung rationalization ng fiscal incentives. At pagdating ng infrastructure, alam natin ang problema. Isa sa mga kumbaga, having ito yung pointed out those mga little inadequacies, ano sa palagay ninyo ang pinakamalaking balakid o kahinaan ng gobyernong ito? Ako sa ating, at least from the perspective ng indigenous peoples, ang pinakamalaking balakid na isa talaga yung parang capacity to provide access to justice sa mga tao kasi napakadaming mga cases na hindi naman ever na-resolve like yung case nung nangyari sa Ampatuan tapos yung sa indigenous people so have all these grievances related to how their lands are not being provided to them. Malaking bagay talaga yun. Kaya tingin ko failure talaga ang gobyerno dyan kasi halos zero ang na-i-offer nilang, wala silang na-i-offer talaga na additional titles for the indigenous people. Ma'am Pichi, para sa ordinaryong mamamayang Pilipino, ano sa palagay ninyo yung pinakamalaking kahinaan na hindi nagawa ng ating gobyerno? Para sa akin, ang hindi pa rin nagagawa, particularly ng presidente, ay ang pagpapakita na wala siyang pinipiling kaibigan. Until now, hindi pa rin niya nakukumbinse ang mga tao na hindi siya namimili. Pagkapartido na niya, kasama sa pamilya or because he's part of a dynasty also. No? Sir Men, sa iyo, ano sa palagay mo ang kahinaan natin dito sa ating administrasyong ito? Isa na banggit ko na, kahit palawig kanina yung tungkol sa infrastructure, an obvious problem. Ang idagdag ko na lang, na mas malalim pa, ay nagkaroon sana tayo ng oportunidad noong 2010 hanggang 2016 para talagang i-transform yung political system natin. Hindi pa yon nangyayari. Siguro hindi nga ganun kadali gawin yon, pero merong ilang mga hakbang na sana makaambag para doon sa maging transformative yung sistema natin. Nabanggit na yung ilan dyan, yung freedom of information. Tingin ko importante yung anti-dynasty measure. Importante rin ay yung electoral reforms. Yun ang mga kailangan pang i-address. Sa kanyang panunungkulan, kung kayo ang kanyang magiging teacher, sa palagay ninyo, ano ang grade na ibibigay nyo? 100 being the highest, 75 bilang pasang-awa. Sinong uunahin natin? Mukhang mainit na mainit si Ma'am Pichi. Kasi naitanong sa akin yan kagabi ng aking kapatid eh. Anong grade po ba may bibigay natin dito sa ating administrasyon ngayon? Stricto siguro akong teacher. Ibabagsak ko. Pero ayoko na repeater. Papatalsikin ko. Expulsion agad.
Mababa ang gradong na ibigay ni Ma'am Peachy. Kayo po, Ma'am Vicky, kung kayo ang mag-a-assess o bibigyan ng marka ang Pangulo sa loob ng 5 taon, 5 taon, magmula 2010 hanggang ngayong taong ito, sa palagay ninyo, anong grado ang nararapat na ibigay sa kanya? Tingin ko, ganun din, siguro mas generous siguro ako kay Peachy. Siguro bibigyan ko 70%. No? Kasi talaga namang marami talagang hindi na-achieve batay doon sa mga promises Sa inyo po niya. siguro ako Lalong-lalo na doon sa sektor kung saan ako na ibibilang. No? Sir Men, kayo po, anong grado ang maibibigay ninyo teacher ng ating Pangulo? Ang kaya ko lang masabi dahil hindi naman ako pamilyar doon sa ibang mga larangan, pero nakikita ko rin yung problema sa ibang larangan. Masesentro ako sa usapin ng ekonomiya, lalo na sa yung tinatawag na fiscal reforms. Kung fiscal reforms, bibigyan ko siya ng above average. Above average. Maraming salamat po. Ito naman, dahil binigyan ninyo ng grado ang ating Pangulo, i-factor in naman natin magmula 2010 hanggang sa ngayon, lahat ng pagbabago at reforma ang ating nakita. Sa palagay ninyo, sa loob ng 10 buwan na nalalabi pa niyang panunungkulan, ano sa palagay ninyo ang maaari pa niyang magawa? Bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang maaari niyong maisuggest sa kanya upang mapabuti pa ang pagpapalawig ng ating ekonomiya, ng ating edukasyon at lahat ng aspeto ng ating bansa para umunlad? At sa palagay ba ninyo, itong suggestion niyo ay maaari niyang ma-achieve sa loob ng 10 buwang natitira? Ma'am Peachy. Okay, hoping against hope. Pero hopeful person talaga ako. Ang tingin ko kung maipasa niya or maipush niya ang pass ng FOI at saka ng anti-dynasty bill, sa akin siguro maiaabot ko siya sa sa 70. Sa 70. Oo. Pero sana siya mismo, yung personally, ay mai-push niya yon at maipasa yon bago siya maalis sa tungkulin. Kakayanin ba, Ma'am Peachy? Hindi ko alam kung meron siyang ganong kalakas na boses at willpower para sabi sa kanyang mga sa mga kasama sa partido. Ma'am Vicky, kayo naman po, ano sa palagay ninyo ang maaari pa niyang ma-achieve sa loob na 10 buwan na natitira? Tingin ko baka dapat talaga mag-push siya strongly for recognition of the claims of ancestral domain claims ng indigenous peoples. At halimbawa, sa akin, tingin ko kung maipapasa niya yung Bangsamoro Basic Law with the reforms that are being pushed by indigenous peoples, pwede rin yun kasi meron malaking part of that territory are really indigenous. And there is the Tedoray, for instance, Lambangian, they are asking for their ancestral domain titles to be released. Kung ma-release yun, tingin ko, magiging maligaya ang mga ilang indigenous peoples at ako mismo. Kayo, Sir Men, ano ang mga pinaniniwalaan yung sa palagay ninyo'y makatutulong sa huling 10 buwan ng ating Pangulo? Kokopyahin ko yung sinabi ni Vicky ni Peachy. BBL, napaka-importante niyan. Sangayon din ako sinabi ni Vicky na ang isang concern doon ay paano palalakasin din yung sa indigenous peoples natin, yung kanilang identity. So napaka-importante yan. FOI, Freedom of Information, at pagbabalikan natin kung ano yung mga major problems ng 2010, kailangan pa natin palakasin yung transparency. Nandun nga yung freedom of information, umaasa rin ako yung transparency dun sa fiscal incentives dahil isa ring major problem noon ay yung very low tax effort at kung kaya pa rin ihabol yung rationalization ng fiscal incentives. Ngayon, realistic ba? Tingin ko realistic pero ito ay parte na ng kutob, ng intuition. Pero naalala ko may isang former senator, isang senador na nakausap namin, pessimistic siya dun sa FOI. Pero ako naman, kung babalikan ko yung sinabi ko, yung simula tayo sa programang ito, sa akin napaka-importante yung merong opening or opportunity. At merong opportunity at
At ang hamon ay paano mo gagamitin yung oportunidad na yun para mapanalo yung mga reforma mo. Kaya ako ay hopeful pa rin na makukuha natin yung FOI. Alright. Sa huling bahagi na ating programa, in 1 to 2 sentences, ano ang maaari ninyong maibigay na mensahe ngayon na ilang oras na lamang ay magbibigay ng pahayag ang ating Pangulo sa kanyang mga boss? Ma'am Pichi, anong inaasahan ninyo? Masasabi niya. Sorry, hindi ko alam kung ano pa ang masasabi niya at this point. But what are your expectations in the coming hours? Alam mo, yung kanyang acknowledgement ng failures. Acknowledgement ng failures niya na hindi, kung ano yung mga sinabi niya noong 2010 at kung ano yung realistic assessment niya, hindi yung breastbeating lang. I would probably forgive him for that, although I don't know if I'd be engganyo kung maengganyo ako na suportahan ang kung sino man susuportahan niya. Ma'am Vicky, ang inyong last thoughts and comments regarding the last SONA of the President? Well, I would imagine, sana, yun nga, i-accept sana niya yung mga ilang failures na like, for instance, yung pag-address talaga sa maraming human rights violations. Inaasahan ko sana, meron man lang siyang banggitin about the need to really fully respect the rights of indigenous peoples at really ibigay yung justice sa kanila. And thirdly, I guess I would want him to say something about how he has achieved social justice for the majority ng mga Pilipino na talagang naghihikahos pa rin hanggang ngayon at talagang hindi nakukuha, hindi nila nararamdaman yung sariling well-being nila and security sa kanilang buhay. Sir Men. Una nga, yung an honest State of the Nation address, ibig sabihin, hindi lang yung emphasis ay nasa achievements, kundi paliwanag din kung saan man nagkulang. At ikalawa, lawak pa rin ang political capital ng ating presidente, kaya sana ma-assert niya yung ibang mga reforma na mismong pinangako niya na sa ngayon ay hindi pa ginagawa o pinapatupad lalo na ng Kongreso. Maraming salamat po sa ating mga resource persons na sumama sa atin sa paghimay kahit paano ng sonang ginawa ng ating Pangulo magmula noong 2010 hanggang sa kasalukuyan. Kung susumahin po sa dami ng ating problema, makikita pa rin natin na napakaraming reforma na nangyari sa ating bansa. Nagkaroon ng mas transparent na pamamahala at ating naungkat at lahat ng mga katiwaliang napakarami pa lang nangyari noong nakaraan. Pero sa dulo po ng lahat ng ito, umaasa lahat ng ordinaryong mamamayan na maramdaman din nila ang lahat ng pagbabagong ito. Hindi lamang ng iilan, kundi ng lahat-lahat, inclusive, ika nga. Ngunit sa dulo ng lahat ng ito, maitatanong natin sa ating sarili, tayo ba ay nakialam upang tukuyin ang mga problemang ito? O tayo ba'y gumalaw at gumawa rin ng paraan upang masolusyonan lahat ng mga pagpuna at problemang ito? Maraming pong salamat sa pagdalo niyo sa aming PTV Special Forum o sa aming PTV Special Coverage ng ika-5 at huling SONA ng ating Pangulo. Ito po ang inyong lingkod, Attorney JJ Jimeno Atienza para sa PTV. Maraming salamat po.